Basta kay makapangadji lang daw, inig kamatay daw sa tao, basta mapangadjian lang. Luwas gyud daw. Kay kana lagi nga kaluyan mo Ginoo ang kalag na netal pulano sa purgatorio luwason mo, mga kahigalaan. Makaluluoy gyud ang buhata. Kamo na lang susiha din yung maayong balang kasulatan. Kaibigan, mga kapatid, kawawa ang naniniwala sa doktrina na purgatorio. Ang purgatory doctrine, usa ka dapit nga human ang mga Roman Catholic members mamatay, adto sila dito ihapit, kay dito sila hinluan o hingpiton ang ilang pagkamatarong o ang ilang pagkabalaan. Sa to pa dito sila hinlui, dito sila balaana, aron nga mubalhin sila padulong dito sa paraiso, gikan sa purgatorio. Mao na ang ilang doktrina. So, bisag unsa ka matinumanon ang Roman Catholics, way paglaom sa kaluwasan kay inig kamatay, ampuan dito. Unya, ang iyang kaimtang dito sa kalayo magdepende sa kadaghan sa mga pag-ampo diri sa mga buhi. Ya karon, more prayers, more chances, pero more payment. Mo na ha? Tinuod na, mo na ilang itudlo, mo na ilang pagtulunan. More payment, sa ito pa, makwartahan pag yun. Daghan ka kay, more, di man po buampo, mumisa ang parigo po'y bayad. So, mo na nga, more prayers, more payment. Less prayer, less chances to be saved. O nya, no prayers, no chances. O no chance to be saved. Mga pangutana nga angay tubagon sa mga lider sa Roman Catholic Church. Number 1. Nganong magbabayad man sila kung naay magpaampo sa kalag sa mga nangamatay na? Naapagyoy special o naapagyoy ordinary. Nahimong part sa practice sa Roman Catholics nga ang tao nga namatay na pwede pang maluwas iyang kalag bisag unsa pa na siya kasalbahis diri sa yuta sa una. Pinaagi sa pag-ampo para sa kaluwasan sa yahang kalag. Bus istis lox gonde, Luciat ante alias lox tua. San Mateo 5:14-16. You are the light of the world. Let your light shine before others. Kawang kahayag sa katawan o kahayag sa kalibutan, ipadanha ang kini sa uban. Mga kaigsunan, mayong pagtanaw niyong tanan, panasa man kamo karon na imutang dining atong kalibutan. Bali, nakapasa na sab ko sa akong ibiwol, nagsunod pag gini sila og gawas, no? Mao ni ang post nila Edwin Canonigo, evangelical pastor daw ni siya, nga nag-remix po sa laing Kamakov, no? Evangelical magyapon ni, with due respect sa ilang mga membro nga o mga kaila sa nato, no? Pastor sa ilang pastor sa Kamakov nga si Rudy Velasco, gipunan pa yun sa post sa mga sabanista sa ilang independence nga discipleship journal ug laing sabanista nga kini si Tatay Demetrio Cavalli Sr. Base sa tungalunggan atong ganina kung napasiuna, mura sa tinuod ning ilang isyu. Ambot ni mga tawhana nga dili man makasangyaw kundi magdaot sa simbahan Katoliko. Musangyaw lang unta nga way daotay, no? Musangyaw lang. Kumbaga, wag sangyaw lang sa iya sa Ginoo ba? Di kay lingon nga na ang among gisangyaw si Kristo pero sige pagdaot, no? Labi na Katoliko ro bagay daoton. Kaya aron lang mulutaw nga ang inyo mo'y tinuod, no? Nga nga di ay mga kaigsunan, mo ni ang atong tubagon nga isyu karon. Paminawag gininyo ni maayo palihog, no? Labi na sa mga Katoliko. Kay kung pwede humanagi ninyo ni nga topic, aron may baluan na to kung unsa gyud ang atong doktrina may kalambigitan ni nga itong diskutanan katong issue ganina nga ilang paghanap about sa purgatorio. Dito sa ilang, sa atong nakita ganina, ang ilang mga atake mauni ito dalang summarize. Ang Katoliko, matod pa, kung mamatay ko no, ihapit sa purgatorio, meaning di ibadit sa langit, ipahapit yun, no? Muguno na gitudlo sa itong simbahan nga ipahapit yun sa purgatorio para muagi yun dito. Ya, walay paglaom sa kaluwasan, bisan pag unsay buhaton kay grabing kutiha. No, ini ko magkamatay ampuan, ini mag-ampo, pamisahan, ini ko magapa. Daghan pamaagi atud pa nila. Unya magdepende pod ang kaluwasan sa ginaghanon sa pag-ampo. Nga gihatag dito sa pagpaampo, no? Magdepende daw. Unya more prayers, more chances to be saved. Grabe na nga titsing. Kung dagali mo pag-ampo, dako chance nga maluwas. No more payments po, the more chances to be saved. Diya sa pagbayad, napagikuni ordinary.
napa-espesyal, no? Kunya lain pong isyo kini kang tatay ko ani, tatay Dimitrio nga pangajian lang daw, luwas na tungod anang iyampo mo sila. Bisan pa kung siya mga sala, mga kaigsuonan. Wa gyud doktrina sa simbahan nga inunani gitudlo ba? Mao ni atong sayron karon kung sa di ka tinuod, no? Kini nga itong hatagan ng pagtagad karon kay nagkadoon na ba yan Nobyembre? Nobyembre 2 mo na gilatid sa simbahan nga gitawag na itong kalag-kalag. Diin dito sa tanang simbahan, sa tanang kasimbahanan sa Katoliko, dito maghandom sa atong mga kaigsuonan, kapamilya, kapanay, kahigalaan, nga nitaliwan na ning kinabuhian, tanas lang kalibutan. No? So, mo na nga, muhangyag gid ko ninyo, ilabi na sa mga Katoliko yun, no? Kumahimo lang, kumanagid yun itanaw, aron yung masayran, ang doktrina kabahin nini. Kung alam sa mga dili Katoliko, kung ang challenge ninyo, tanawan ninyo nga presentation, comment mo, tawag mo, pag-chat mo, naman tayo chat niya, pag-chat mo, kaya itong tubago ng inyong mga pangutana. Aron ay baluan ninyo kung sa yun ang doktrina, sa sibang Katoliko, bahin na inyong isyo, no? Kaya grabe manggit kayo. Mga kaigsuonan, sugdan na ito ni, siyempre, sa Batakan, sa simbahan Katoliko, kanang gitawag dito Catechism of the Catholic Church. Ang Catechism of Catholic Church, or CCC 1020 nag-ingon, the Christian unites in his own death to that of Jesus' views it as a step towards Him and entrance into everlasting life. Nga sa ato pa, ang Kristiyanos nga namatay, nahiusa kang Kristo. No? Umauna ang unang ganghaan, unang lakang, aron ka makasunod sa kinabuhing dayon. Mauna sa CCC 1020. No? Kung atong tanaw, nag-iskot diri nga kinahanglan, doon naging kamatayon nga agian. Naon sa may giingon ana sa Biblia, sa Hebreano 9:27, dini sa King James Version nga Bible, na karaan na kayo nga Biblia, no? King James Version ni siya, now, King James Version nga Bible, dini sa Hebrews 9:27 nagkaingon, man is appointed to die once, and after that is judgment. Sa ato paghihukman ang tao mamatay sa makausa, o human ni ana, pagkahukman siya sa Dios, no? Pagkahukman siya sa Dios, o mausap na ang naa sa Ecclesiastes 12:7. O mao niya itong mabasa mga kaigsuonan diri sa libro sa Ecclesiastes 12:7. Atong basahon niya sa giingon dinhi. O niara. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag nini. O kuman nini, paghahukman gid sa Dios mo uli ang atong espiritu ngadto sa Dios, ug atong lawas mo balik sa abog, ay ang atong espiritu hukman sa Dios. Ug diri na dayon magsugod, no, diri na dayon magsugod ang duha ka nagkakalainan sa simbahan Katoliko. Kaya ubang mga relihiyon, partikular na mga Protestante, ang ilang pagtuo nga ini kamatay sa tao, kay mo man ibutan gid nga mamatay, no? Ini kamatay sa tao, wala na, magbuwat na lang inibalik ni Kristo. Dili man ingon ana ang doktrina sa simbahan nga Katoliko. Ang simbahan Katoliko nagtudlo sumala sa Catechism of the Catholic Church 1021 nga doon na gitawag og particular judgment or first judgment, no? Unya sa Catechism po 1038 doon na po gitawag last judgment. Na nakanindot ani supported ni sa Bible, supported ni sa balahang kasulatan nga mga doktrina. So nahon na to ubasa ang Catechism of the Catholic Church 1021, no? Kining particular judgment or first judgment. Matod pa din death puts an end of human life as the time when either accepting or rejecting the divine grace manifested in Christ. The New Testament speaks of judgment primarily aspect of the final encounter with Christ. At pa final encounter yun ang islutan nga judgment, it is coming, no? It is second coming, no? Mali nakasulat diri. But also repeatedly affirms that each will be rewarded immediately after death in accordance in his works and faith. So dili kalimot nga naay second coming nga paghukom, pero naa po'y gitawag nato nga
first judgment or immediately after death judgment, no, depende sa atong gibuhat. Ug kana nahipati sa ikaduhang Timoteo 1:9 ngadto sa 10 atong basahon na si Timothy chapter 1 verse 9 ug 10 para makuha na to. Giingon din atong paminawon. Dara. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya. Dili tungod sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaugalingon tuyo sa grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdan. Yes. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. So mao nang naagyoy gitawag nato nga paghukom. Kay unsa man paghatag sa kinabuhing walay katapusan kun ang unang kinabuhi na pa, no? So mao na ang teaching sa simbahan o gidasunan usab sa Biblia mga kaigsuonan. So atong makita kung unsa ni katinuod pinagi sa mga sambingay nga naa sa Biblia, no? Para atong kang Lazaro nga nahitabo. O kini pulong man ni Kristo katong mayong kawatan dito sa krus. Ingon man sa ubang mga teksto sa Bagong Tugon nga nagisgot sa katapos kang padulngan sa kalag sa tao o sa padulngan sa mga mahimong lahi usab sa uban nga mga padulngan. So paranglitan sa Lucas 16:22 mao ni ang gingon unya namatay si Lazaro gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nagantos pag-ayo dito sa Hades. Sa ato padunag yoy ang gitawag nato padulngan, no, nining panahon na. Sa San Lucas po 23:43 nagkanayon. Mingon si Jesus kaniya akatuning tulisan, no? Tulisan nga tapat sa cross. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso mauban kanako. Sa ato padunay gisaad ang Ginoo nga ini human nato karon panahon na karon gyud rasa ini adto ka uban kanako sa paraiso. So right after naagyoy padulngan. So wala na nagulat naagyoy padulngan after sa pagsulti ni Kristo niini. Mausab ni ang gidason sa Filipos 1:23 nag-ingon dire. Atong basahon. Naglibog gyud ako kun saya akong piliun. But ako nga bubiyan ining kinubiaw makiguban ni Kristo nga mas maayo alang kanako. Sa ato pa ang ingon ni San Pablo sa Filipos na gusto siya bubiyan ining kinubiaw makiguban ni Kristo. So after death tagoy padulngan ang tao human sa kamatayon. Unya gipunan pagibni sa Hebrewanon 12:23 nga nagkanayon, giduol niya ang malipayong kahumpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan ni sulat dito sa langit. Giduol niya ang Dios ang maghukom sa tanang tao ug mga espiritu nga matarong nga nahingpit na. Sa ato pa nag-judgment kinahanglan may mga tao nga nahingpit na to sa langit, no? So mao na ang giingon nga suportado sa Biblia ang atong gisgutan nga gitawag nato nga Catechism of the Catholic Church, no? 1038. Okay. So napon na sa Catechism of the Catholic Church sa among gining doktrina, no? Kaya ato masihan ang doktrina sa simbahan kita magbuot-buot ug ato. 1022 nagkanayon, each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death. In particular judgment that refers life to Christ either. So, dideklarar gid sa simbahan, pero sa atong sa doktrina sa simbahang Katoliko nga inikuman sa kamatayon naagyoy padulngan ang kalag sa baong tao, no? Immortal soul sa baong tao nga namatay. Mo na gitawag natong particular or first judgment, no? Mo na gi-refer ni Kristo ana. Mga kaigsuonan, ang tanang dili Katoliko nagtudlo nga human sa kamatayon, hukman sa disang tao, tinuod man na. Apan ang tao, duha lamang ang pwedeng matuan ini human niya og kahukmi. So langit raw og impierno mo na ilang teaching ug dili ta naglahi, no? Tinuod man na, no? Wala tay problema niya na nga after sa kamatayon, ang maong tao nga namatay pwede siya mahiadto sa walay katapusan nga kalipay dito sa langit.
Kay mo man gisaad sa Ginoo, di ba? Favorite verse na nato sa John 3:16, no? For God so loved the world, ug ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Ug mao na ang giandam ni Kristo. Usab padayon na to sa San Juan 14:5, ningon siya, ako mag-aandam og lawak. No? Ako mag-auna ka ninyo mag-aandam og lawak aron ug asa ako atoa kamo. No? So mao na siya ang tawag nitong langit. Mao na yung unang padulngan. Ikaduha, immediately pwede siya maato sa everlasting damnation, so dili na maghuwat og last judgment. After siya namatay, sa atong gipangbasa nga verses ganina, no? Pwede siya mudawat og hukom kung di siya makapangayat pa sa ilo, namatay siya nga wala sa Dios. Ang mahitabo anak mga kaigsuonan, mamatay ang mga tao diretso gid na sa impierno. Nabalas Biblia, tunggingon nato sa 2 Tesalonica 1:9, ningon dito, mag-antos sila na mao ang walay katapusang pagkalaglag ug ipahilayo sila sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. So sa ato pa, ang tao nga may impierno, dili na gyud makadungog ug dili makabati sa presensya sa Dios. Mao nay pinakasakit sa tanan kang gitawag nitong pain of longing, tungod kay ang dagway sa Dios mao maghatag og kalipay sa tao. Mausap ka ng gingon sa San Marcos 9:43. Unsa may gingon sa Marcos 9:23? 43 gingon dire. Kunang imong kamot mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla kana. Mas maayo pa nga usalang ang imong kamot apan may kinabuhi kang walay katapusan kaysa duha ang imong kamot apan may adto ka sa impierno. Ang kalayo dito dili gayud mapalong. So wala tay problema na mga igsuonan, no? Wala tay problema na. So karon kun ato ni siya sundan nga argumento, excuse me, so bang mga kaigsuonan nato to sa mga protestante, kung ato ni sundan sa ka-stricto nga duha na gipadulngan, wala gitaw ani nga maluwas, no? Wala gitaw maluwas, no? Nga naman, siguro Katoliko maluwas kayo na wala man mo tuwan pero wala gina. Kung tugutan na to nga saway paguyon ning ilang argumento, wala gitaw maluwas. Nga naman, usay giingon sa pinadayag 21:27. Giingon din apan dili makasulod dito ang bisan unsa nga dili hinlo atubangan sa Dios. Sa tapa bisan unsa nga dili hinlo dili gid makasulod sa gingharian sa Dios. No? Kisa may mo qualify anang dili hinlo. No? Ang kuno nimo sa pagalingon nga hinlo ka aron ka makasulod dito sa gingharian sa langit. O dili na may tabo mga igsuon. Nga naman kay sa Old Testament sa Habakuk 1:3 niingon ang Dios, no? Habakuk 1:13 ay, ikaw man ang may labing maputling mata kaysa pagtanaw sa dautan. So ang Dios putli gid siya sa pagtanaw. So kung dili ka pwede makasulod dito, dili gyud ka makasulod mga kaigsuonan. Nakaroon, saan na to? Mingon ta nga, ako, buutan man ko kami, nagsunod mis pulong sa Ginoo. Mga Katoliko-ray, palahubog, mga Katoliko-ray, mga kawatan, libakira, tismusa kami, mga tarong mi. Wala may sala, mga kaigsunan, sa inyong paggingon anak. No? Mingon mo anak, kamuway sala, pero tingluyan ninyo. Nga naman, usay gingon sa Ginoo. Sa unang Juan 1:10, atong basahon na, giingon dire, unang Juan 1:10. Atong basahon. Giingon din kung mingon kita nga wala kita makasala, gipakabakakon nato ang Dios. Wala nato dawata ang iyang pulong. Sa gingon, kung mingon daw ka nga wala kay sala, gipakabakakon nimo ang Dios. Ug wala kang dawat sa iyang pulong mo na nga kung atong uyunan ang inyong argumento nga duha lay padulngan, pertinglo uyas mga tao. No? Daghan ang maimpierno. Nga naman, wa man kayo makasulod nga dunay gamay pitik sa sala. Duay pitik buling sa sala. No? Kaya wala kita nga wa makasala. Mabitaw na nga ningon si Salmista David. Sa Salmo 51:5, ningon siya. Atong basahon gani. Salmo 51:5, siya nakasulat din ni mga kaigsuonan. Diyan na. Dautan ako, sukad ako may mugso. O magkasasala ako, sukad ako ipanampun. Sa ato pa, wa pa ka nahimugso, o nahimugso pa ka, no? Dautan ka na.
makasasala pa ka, ipanamkon pa ka. Makasasala na ka, ipanamkon pa ka, i-conceive pa ka. Makasasala na nga, kasi makasunod na sa langit ka ron. No? Sabi makasunod na. Ginasunan pag yan na San Pablo. Sa Roma 3:23, naingon siya, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Ingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Dati sa may malangit anak karon, kung ka na atong basihan, no? Ning kamot ka nga mamagpo sa imong kagalingon, nasa imong pagtan-aw gali nakasala naman ka, no? San Mateo 5:27-28. Imong pagtan-aw lang nakasala na ka. Apan mga kaigsuonan, mao na nga mingon kita nga ang Dios mismo mo'y maghukom. Wala tay katungod ka maghukom. Ang Biblia nagingon sa Mateo 7:1, ayaw paghukom sa uban aron dili kahukman sa Dios base sa sukdanan sa hukom nga imong gibuhat. Kaya ang Dios siya gid ang matuod nga maghukom, dili kita, dili siya. Muna wala tay katungod sa paghukom. Apan sa giingon sa Dios, diya sa Ecclesiastes 3:7, kung natong basahon dire, ningon ang maong sitas, no? Ecclesiastes 3:17, ang Dios maghukom nga matarong sa matarong og dautan. So ang Dios kun mao maghukom kung unsa ang matarong ug unsa dautan. Mao po na sa King James Version Bible, ningon diri sa Isaiah 33:22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, is He who will save us. Kato pa ang Diyos, yun may maghukom, wala tayo katungod. Kaya kaya ang Diyos, kung masay maghukom, wala katumanan sa gingon ni Kristo nga after death is judgment. Nana sa 2 Corinto 5:10 nga nagaingon, atong basahon gani, no? 2 Corinto 5:10, mao ni ang naingon nili sa Biblia, no? Dara, kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron niyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Tanawa? So klaro kayo, no? Ang Dios, si Kristo mismo, mao'y maghukom sumala sa atong binuhatan. Na sa ato pa ang pamaagi sa paghukom sa Dios base sa Biblia, no? Magdepende usab niya na ang iyang ihatag na silot. Ang Dios man mo naghukom, so siya maghatag sa silot, no? Mga kaigsunan, ato kanong gamitan og science of analogy. Example lang, earthly nga justisya, earthly justice sa pangisgutan. Tutihan ta mo ka sa kaistorya, pananglitan. Si Pedro o si Juan. Si Pedro nangawat, pero ang iyang gikawat 10,000. Si Juan po nangawat, pero ang iyang gikawat 100,000. Pangutana sa tawhanon ng justisya, kinsa man puro man sila kawatan, kinsa man ang dako og silot nilang duha, si Pedro o si Juan, no? Si Pedro o si Juan. Mga kaigsunan, bisan pagkalibutan ng pagtanaw, ang liser o amount sa gikawat, liser po ng iyang gikawat itong silot. Maura po na sa kapatay. Dahil usa, si Budot, gisulong ilang balay, gisulod sa kakawatan. Ang kawatan doon ay sundang nga gigunitan. So nailog ni Budot ang sundang sa maong kawatan, ug iyang napatay ang kawatan. Pero nakapatay si Budot, kaya napatay mo niya. Unya, dahil usa ka tao, nganlan lang nato ni Butoy, si Butoy nagsuri-suris ka sa dahumog, nagbitbit og sundang, ug nakakita sa tao, iyang gigukod ug gipatay. Ang pangutana, kinsa may dako nilag silot? Si Budot nga nagdipinsa lang sa iyang kaugalingon, o si Butoy nga nangita gyud og matigbas, gigukod gyud ang tao ang tigbason? Mga kaigsunan sa balaod sa kinayan, dili ginato maripyot. Nalisod yun ang kaso ni Budot. Nga naman, self-defense man ang may dako. So kung mabuhat na sa earthly justice, mas mabuhat siguro na sa Dios. Nga naman, sa Salmo 7:11, niingon ang Ginoo, pinaagi ni Salmista David, 7:11, atong basahon na,
para maklaro gid ni mga kaigsunan. Salmo 7:11. O giingon din o niara, ang Dios matarong nga maghuhukom o kanunay nagsilot sa mga dautan. So ang Dios yun matarong nga maghukom. So gani sa tawhanon nga maghukom, doon na pa may kalainan, no? Doon na pa may kalainan sa silot, depende man sa iyang sala, unsa pagkahaan Dios. Nindot kayo mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo nato karon, no? Mao na nga kung padayon nato, unsa may balaod sa Dios nga gihatag diya sa balaang kasulatan. Kung atong tan-aw nang gipadayag 22, mao ni ang atong mabasa mga kaigsunan. Unya nakita ko ang mga patay, inila o dili inila, nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibuklad ang mga libro, ug may laing libro pagayong gibuklad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Sa kapahukman ta, sumala sa itong binuhatan. Ang binuhatan ako, lahi siguro sa inyong binuhatan. Siguro hukman ko sa Dios, ako po nang silot para nako. No? Kung kamo hukman sa Dios, inyo po nang silot para sa inyo. Kaya ang Dios, maayo man nga maghuhukom. Mabitaw na nga si Santiago, sa iyang sulat sa Santiago 1:14-15, mingon si Santiago sa Santiago 1:14-15, itong basa ko mga kaigsunan, no? O, giingon din ano ba ni? O, diara. Apan mo abot ang tentasyon ko ng tao ay luhon o danihon sa dautan niyang tinguha. Basta magisgot na nagtinguha, nadangan na tanan, no? Unya ang iyang dautan tinguha, manamkon og manganak og sala. Inighingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Sa ito ba kung imong basakon pag-ayo, sabto nimo pag-ayo mga kaigsuunan, sa 15 nag-ingon, unya ang iyang dautan tinguha, manamkon. No, manamkon, mag-unsave. O manganak og sala. Sa ito pa, ang imong tinguha nga dautan, manamkon to siya, niya mo anak og sala. Og tungod niini, matod pa diri, inig kahantong, no? Inig kahantong. Ano ba to? O inig kahingkod na sa sala, nagdala na kinig kamatayon. Sa ito pa doon ay sala nga dili hingkod, no? Doon ay sala nga dili hingkod. Doon ay sala nga lahi sa ubang sala. But pasabot niya na, amot kung siya tawag sa inyo, basta ang doktrina sa simbang Katoliko niya na, gitawag ka na siya na mo, o venial sin o mortal sin. Wala, may inyo na, marami mo siguro mutuwa na. Pero na sa Biblia, kaya ingon man diri, inig kahingkod na sa sala. Nga gipanampon pa lang na, nga gitinguan, nanganak og sala, nga inig kahingkod na, ang anak sala na, pero wala pa mo hingkod, no? Apag hingkod niya na, magdala na sa kamatayon. So kung doon na pa'y sala, itong wala pa mahingkod nga sala, dili kato'y kamatay. No? Letra por letra, mabasa man na to. So mauna nga, sa simbang Katoliko, doon na may gitawag nga venial sin o mortal sin. Gika na sa Latin word nga venia, may pasabutan ng venia, pardonable. Then mortal, from the Latin word mors, meaning kamatayon. So sala nga nagdalag kamatayon. Ikot siguro mo nga, napaguna sa Biblia mga Sir, Brad, napanas Biblia, ang tubag na kayo no? Ato maning masabot. Unang nguwan, 5:16-17. Maklaro man atong basahon, no? Atong basahon yun. Para siningon mo nga, wala man na, binutbot man na. O, di atong basahon. San Juan 1:5-16-17. Maingon din o, diara. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo, nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Sa tabadon ay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, nga pwede iampo, hatagan sa Dios o kinabuhi ang mawang magtotoo, kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. Klaro mo gid.
So mao nagitawag sa simbahan katoliko mortal sin. Ambot sa inyo unsay sala ninyo basig gamay sala ra, no? Na dire mo nagitawag na mo venial sin. Kinahanglan mag-ampo sa Dios ug gatagan sa Dios kinabuhi ang maong magtotoo. No? Itong padayonon. Apan adunay sala nga musangkot gayud sa kamatayon. O dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang nini. Sala ang tanang butang nga dili matarong, sala ang tanang butang nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangkot sa kamatayon. Sala ang tanang butang nga dili matarong, sa tabanay sala nga kay kanang dili matarong tanan sala na. Pero naatoy sala di ay nga dili musangkot sa kamatayon ug naay sala nga ikamatay. Mo na mga kaigsuonan ang gitawag nato sa simbahan katoliko o venial o mortal sin. Karon, unsa may connection ani nganong naapil man ni sa atong disgutan about sa purgatorio nga gi-issue ganina sa atong mga pinanggang mga igsoon nga protestante. Mga kaigsuonan, ang sa atong nalunduman, ang Dios ang ngayong maghuhukom. Muna mingon diri sa San Lucas 1:12:48. Paminawa ba kayo? San Lucas 12:48. Apan ang sulugoon, minawa, nga wala masayod unsa ang gusto siya nga galon, siya makabuhat ug butang tungod nini angay siyang natuson. Sa ato pa, kung nagkasala ning maong tao, nakabuhat siya at bisag wala sa kahibalo, na kini day sala, latuson gyapon siya. Sa gingon tayo, padayon na to. Silutan sa jutay nga latos. Uy, jutay naman nga latos day. Ang tao nga gihatag daghan, kung nakasala kag daghan, paninglan kag daghan. Apan ang gihatag daghan pagayon, paninglan usab og mas daghan pa. So naay gravity sa sala, no? Lesser, no? Lesser. No? Doon na siya gamay, gamay, pinakagamay nga sala. Kumbaga dako, naay pinakadako nga sala. Mga kaigsuonan, hustisya ang Dios. Dili ang Katoliko nga simbahan wala nagtuon, wala ni makita sa Dios. Mauna nga pananglitan kung ang imong kauban sa inyong simbahan kay Dios sabay na sayon, no? Nakasala kato siya namatay ug sala nga mortal sin nga ikamatay. Siyempre asa man to kadto? Inferno man yun. Pero doon na kay kauban sad nga nakasala siya nga alisin sa namatay simba sa karong linggo. Pagkaugma siguro nakakita siya og katubag, no? Sige na kalalis, kaaway. Karon pangutana, no? Pangutana, pagabot sa ilatungod sa kasgit sa igdugan kay nihuot man, namatay man to ang pangutana. May impierno na to siya. No? Kung ang atong mga mata atong nauna, basihan na to ang inyong pagtuo sa laing reliyon sa mga protestante, sigurado nag-impierno siya apan wala tay katungod mga igsoon. Kaya naman, giklaro sa San Lucas 12:48 nga dunay latuson og jutay, dunay latuson og jutay, ug dunay latuson og dinagko og mas dagko pa. So ingon ana ang hisgutanan kabahin sa paghatag desisyon, paghatag hukom sa Dios, no? Kay nagipunan pag ina ni San Mateo, ani napunta sa Mateo 5:23 Gatos 26 atong basahon na gipunan ina diri, no? So, pamino mo kay biblikal mo itong gibasa. So, kung hindi ninyo panglista ng teksto diyan na pambasahon ninyo. San Mateo 5:23-26 giingon din atong basahon. Busa inigdala na nimo sa imong halad, pamino pa kayo. Ngadto sa laran unya didto mainumduman nimo nga naay nasilo kanimo nga imong isig ka tawo. 24. Biyai ang imong halad atubanga sa halaran, atubangan sa halaran ug atuwa dayon ang imong isig ka tawo ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran, unya padayuna ang imong paghalad sa Dios. O ayan na, no? Sige na, o 25. Kung may mukiha kanimo ug dat-on kaniya sa akmanan, pakigusay dayon kaniya. Samtang may panahon pa ug wala pa kamo muabot dito. No, muabot dito. Kay kung muabot na kamo sa akmanan, itugyan kaniya sa huwis. O ang huwis mo tugyan kanimo sa pulis o mabilanggo kaniya.
Nasato pa, mintas sayo-sayo pa, pakikuli na sa imong narsiluan. Kung nakasa ka sa Dios, karon pa lang, pakikuli na. Ayaw nagwata nga mamatay ka, disod ka magkikuli sa Dios. Nga naman, atong padayonon. Kay matod pa, kung muabot na sa hukman, nanghukman ka. Unya, kinahukman man ka, mutawag ang huwis sa pulis, ipapriso ka. So may gingon dili sa 26. O magpabilin ka dito sa prisuhan hangtod mabayran nimo ang tanan mong multa. Sa ato pa, nighukom sa maong huwis, depende sa imong sala. Kung 3 ka tuig imong multa, 3 ka tuig ka mapriso. Kung 10 ka tuig imong multa, depende sa imong salaman, 10 ka tuig mapriso. Kung lifetime ka mapriso, na mapriso din ka. So, ako ning gibasa mga kaigsunan, aron pagpakita nga ang sala dunay gravity, ang silot po, doon na po'y gibugaton. No? Depende sa imong sala. O ginasunan ka lang mga kaigsunan, no? Nga pulong ni Kristo, anito sa 2 Kronika 6:30, iingon diri sa maong pulong sa Dios sa 2 Kronika 6:30. Pamatias sila diha sa imong puloy-anan sa langit. Nakangyo si Kronikas, no? Pasayloas sila o himua sa matag sa kanila ang angay sa ilang dinungatan. Kay ikaw lamang gayon ang nasayod kung unsay ana sa kasing-kasing sa tao. Sa ato pa, mga kaigsunan, tataw o klaro kayo na ang hukom sa Dios magdepende sa imo sala. Ibalik ta sa San Mateo 12:32. Unsa nang po'y gingon si Ginoo dinhi? Ingon dinhi, o bisan kinsa nga magsulti ko sa kapulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo. Mapasaylo niya. Apan bisan kinsa nga magsulti batok sa Espiritu Santo, dili siya mapasaylo. Bisan ni ini nga kalibutan o bisan sa kalibutan nga moabot. Sa kalibutan nga giisgutan. No? Sa ato padunay laing kalibutan kay ningong taga to na sa impierno, wala naman yung kay pasayloan. So kisambingay sa Ginoo na gilaing dapit nga adto higpiton ang usa ka kalag sa tao o himong kalag. Ginasiran pa yun sa Hebrehanon 2:2 sa Douay Rheims version, ato lang din sayon, giingon din no, Douay Rheims Bible nga version, no? Giingon din Hebrew 2 verse 2. Kay kun ang pulong nga gipamulong pinagi sa mga manulunda, mahimong malig-on ug ang matag paglapas pagkamasupilon nakadawat og usa ka makatarunganon nga banos sa ganti. Sa ato pa, ang imong yung sala, diha magsugod po na imong silo. So, lisod po tayo, usa lang ka, gamay sala, may impirno dito ka, perting looyan mo. No? Mao na nga ang simbahang Katoliko, doon nagilugar, no? Nga gigahin parehan. By the way, mga kaigsunan, basig video taas na itong video, ato ning kaduhao, no? So, sunda lang ninyo ang part 1 kaya mura ato ning bahinon, kaya video taas man siya, malayon po mo magtanaw. Okay? So, balik ko, nga ang atong mga salang, atong paglapas, magdepende kana siya, kung sa kadakon nga itong gilapas, mausap ang silot ngay gahatag sa Dios. Kaya Salmo 7:11 ang Dios, mao yung good nga maghukom. Mao na nga sa doktrina sa simbahan, sa Catechism of Catholic Church, 1030, nagingon dito, all who die in God's grace and friendship, but still and perfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. Klaro, no? But after death, they undergo purification as to achieve the holiness necessary into the joy of heaven. Mauni mga kaigsunan ang teaching sa simbahan. Wala magingon ang simbahan nga tanan nga tao ay atos purgatorio. Wala pud mingon nga makasasala gipasaylo na ug maampuan lang, wala. Dili na doktrina simbahan. Ayo taon pud mo pagbuot-buot, no? Dili na mo'y doktrina simbahan. Kung atong binasayaw ni kasi sa Catechism of Catholic Church 1030, gingon din nga kung ang usa ka tawo mamatay nga naa sa grasya ug naa sa pagkigigala sa Dios, pero doon na siya kakulangon o dili siya imperfectly, dili siya purified, kana siya posible yun ng mga tos gingarian
sa langit ug maluwas. Pero after that nag-undergo gid siya purification as to achieve the holiness aron makuha niya ang kabalaan nga gikinahanglan aron masulod sa giharian sa langit. Sige na siya. So katong pananglitan katong na preso, paghuman sa iyang sentensya nga 10 years, pwede na siya makagawas. So nga nakakaimtang ba? So mga kaigsunan, basically, nga doon nagitsansa ang matag Kristiyanos. Mo ginangyatag sa Dios. Nga makasunod sa giharian sa langit, pinaagi sa paghinlo, pinaagi sa pag-purify, dito niya nang dapit nga giingon. Ambot unsay ngalan sa inyo basta sa simbahan Katoliko, ang dapit sa mga tao nga atuan katong dili pa hingpit, dili pa perfect atubangan sa Ginoo, mao nang dapit nga gitawag na mo purgatorio mga kaigsunan, no? Mao nang gitawag na mo purgatorio. Na ayaw migbuti kung sa imong gitawag, no? Kay kung moingon mo nga wa gyud mo di mo mutuan naibaw na mos consequence, no? Gikuhaan ninyo o gikapakabakako nato ang Dios, no? Okay. Mao na nga sa San Mateo, basa ta, San Mateo 5:23-26, niingon na sab si Kristo. Niingon din busa bisan ana-ana ikaw sa halaran, nga nagdala sa imong halad, sa Dios unya may nundong ka nga nasilo kanimo biyae. Yan gibalik ang pulong, no? Unya niingon siya, no? Nga kinahanglan makagawas, nga bayaran mo ang tanan mong mga multa. Mao nang giingon sa Ginoo. So, panglitan kung doon ay mga sitwasyon na susama niya mga kaigsunan, no? Imog yung siguroon na ikaw mamahimo nga makaadto sa giharian sa langit, siniguro niya na mao ang pagkayog pasaylo unya paghatag og kaayuhan sa tusig ka tawo ug timaylahan niini nga ikaw nga maayo sa imong sig ka tawo imo siyang iampo. Kay mao man nagingon sa unang 1:1 ni Bidis, kung doon ay makakita sa tao nga nakasala sa nga dili madto sa kamatayon, mag-ampo siya ilang kaniya, no? Naman ang kaigsunan, ang simang Katoliko gyud, no? Nagtuo gid ana og mao nang purgatoria posible nga tuan sa mga nangamatay na diin miagi sa first judgment, particular judgment kay hukom na iniguman. Then after sa maong judgment, nakita sa Dios nga iyang kahimtang dili pa gid pwede makasulod sa giharian sa langit. Dili po pwede nga may impyerno. So asam din na sa laibutan, no? Sa laktod mga kaigsunan na ay gitawag nga purification, no? Kaya dili mo sa makaadto sa impyerno, lali magpugag sa impyerno nga siya yang sala dili man ikamatay, no? Dili na hustisya ang Dios niya na. Mo na nga iagi siya og through purification. So mo nang gitawag sa simbahan Katoliko nga the final purification or purgatory. Na nili natandibo kani karon. Naabas sa Biblia ang purgatorio? Ano yung mga tanaan naabas sa Biblia ang purgatorio, mga kaigsunan akong tubag. Wrong ang imong pangutana. Wrong. Sayop imong pangutana. Kay wala dinis Biblia ang purgatorio. Kay naapas Biblia, wala na Biblia. Napas Biblia ang purgatorio, wala na Biblia mga bilin karon kanang inyong Biblia wala na. Ngano man, kurot nagkasunog. Kaya ang Biblia kayo na ang purgatorio kayo na. Ang ihinlo sa kalag kayo, ako ipasabot na karon. Sunod lang argumento, mabasa ba sa Biblia ang pulong purgatorio? Mabasa ba sa Biblia ang pulong purgatorio? Ang tubag, perting basa ka, no? Karon no sa may gusto nimo nga pagbasa, basahon sabton o basahon nga way sabot-sabot. Okay? Kung no, yung kagbabasa ba sa Biblia ang purgatorio? Ang tubag, no? Duha ang tubag. Basahon sabton o basahon way sabot-sabot. Kumingon ka nga basahon way sabot-sabot basahon na itong away sabot-sabot. Tanaw na to. Naman ko yung Bible dili sa Novum Testamentum, sa Greek ni siya og Latin. Atong basahon diri, makadungog ba mo og purgatorio? Nana sa Hebrew 1:3, giingon din sa Novum Testamentum, Latin nga Bible, giingon din Quicum set splendor glory et figura subtiante, ius constante omnia verbo virtutis, sui purgationem, puiti caturum pasien, sidit dexteram, maestis en excelses. Nga, sabot mo ato. Mo na basahon nga way sabot-sabot, nga tubag nako, no? Pero nabasa diya, purgationem, picaturum, na purgationem. Mo sa na purgationem? Mga kaigsuunan, mo na Latin sa purgatorio. Yan sa man.
Gusto na pud ka mo kuan. Gusto na pud ka mo basa og kuan. Lain na pud nga way sabot-sabot. Oh, ganita sa kuan na hipatik sa Spanish nga Bible na atong basahon, atong gingon dire. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que adoro la vibración del arca el patrio etiente por arsil el purgatorio. Oy, naam de purgatorio. Pero nakasabot mo ito. Nawa po mo kasabot, no? Nana sa unang Pedro 3:19, no? Sa dual version ng Bible karo kay na, no? Okay. So mao na basa na to ang away sabot-sabot. Pero na sa Biblia, kay inyong pangutana, mabasa naman sa Biblia. So na mabasa kayo purgatorio, purgationem sa Latin, no? Okay. So sa naman, anitas kaduha, basahon nga ato ng sabton, no? Mo nindot, basahon ng sabton. So ani ang makaigsunan, ang purgatory, ang iyang atong diskusyon doon, ang iyang etymological meaning. So, ibot pasabutan ng etymological meaning. Kanang iyang word ba sa gikan. Okay. Ang purgatory or purgation, gikan na sa Latin word nga purgationem, purgatorium, or purgare. No? Muna ang Latin. So, kung basahon na to ang Biblia, gingon dito, katong akong ginilatin ganina, Kia set explendor dori et figura subtianti ius constantia omnia verbos virtutes sui purgationem peccatorum passim, no? Purgatorium dire stira maestre excelsis, atong basahon dire sa English. Anita sa duay version nga Bible, Hebrew 1:3, no? Atong tanawon dire mga kaigsunan sa Hebrew 1:3, atong tanawon kung unsay giingon dinhi, no? Ako'y Bible dire nga duay version. Giingon dinhi. Diara. Mo na ang English ha. Tanaw na to dabay mabasa diri nga dol sa purgatory or purgation. Who being the brightness of His glory and the image of His substance and upholding has affected man's purgation from sin and taken his seat at the right hand of the majesty on high. Naas Bible. Purgation of sin. So di ay. Ningon mo, wala, no? Purgation of sin. So mao na siya ang gitawag na ito gigikanan sa pulong Latin na purgationem or purgatorium or purgare. Okay. Ano na po ito sa gibasa kanina sa Spanish, purgatorio. Mga kaigsoon na nga, may mabasa purgatorio sa Biblia. Oo. Kung ang imong gamiton nga Bible, nga ito niyo basahon, Binisaya or in English, no? Dili mo gina o tinagalog, dili mo na o hinilunggo o winaray, dili mo mabasa ni mo na. Kaya ang plural purgatory for your information, dili na siya Bisaya, Espanyol na siya. Maura na sa bata ba? Nga estudyante, nangyun sa sayang tatay, tay, wala lagi ko kita o ganang saging diya sa akong among libro tay. Akong nakita diya tay kay kanang picture pero ang ngalan lahi magalan tay dili man saging, banana man. Sa ato pa dili jud ka kakita word nga saging sa English nga libro. Ang makita dito banana gyud. So at the same time logically dili gid ka makakita og purgatorio diha sa Bisaya nga Bible kay dili man na binisaya ang purgatorio mga kaigsunan, no? Dili na sa binisaya, unsa man na siya Espanyol na. So mao to akong gibasa ganina, no? Kay sa tinuray lang ang purgatorio nga word, Espanyol man na siya. Kung basahon na itong Spanish Bible, matod pa sa La Sagrada Biblia, unang Pedro 3:19, katong akong gibasa ganina. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo, por boca de Noé, que duró la vibración del arca, el Padre, así entiende por hacer el purgatorio. So na di ay Biblia. Napangutan ako sa may lison ani kasi atong atong ng isgutan. So may lison ani nasa unang Pedro 3:19. So may connection ani mga igsoon nung mabasa man diya o masabtan man to ang purgatorio. Mga kaigsunan, sa adlang Sabado de Gloria, kanang sa Holy Week sa simbahan Katoliko, sa Sabado de Gloria, Sabado na namatay sa Biyernes pagkasabado, patay ang lawas ni Kristo ni nga lawa. Og niadto si Kristo sa mga kalag nga na priso, spirits in prison, no?
Mao kana ang nabasa sa unang Pedro 3:19. May siguro atong basahon ni siya sa basahon nato to kay Hebrew man to. Espanyol man to. Atong basahon sa gitawag natong English nga Bible, atong naruhon ni 1 Peter 3:19. Maminaw mo maayo ha. Kay bisig mingon mo wa na pudis Biblia, no? Naani unang Pedro 3:19. Mani atong gibasa karon mga kaigsuonan, no? Now, unang Pedro 3:19. 3:19 giingon dinhi, no? Diara. Itong basahon. In which also he went and preached to those spirits were in prison. So, naay gitudluan, gisangyawan si Kristo dito sa mga espiritu nga napriso. No? Espiritu nga napriso mo na giingon diha sa Espanyol, no? In English siya. No, mga kaigsuonan sa gikaingon, no? Sa may gibuhat ni Kristo dito sa napriso, nagsangyaw sa Ebanghelyo. Kinsa maning mga nangapriso nga mga spirits, no? Mga kaigsuonan atong tiwason sa 20. Giingon din who in former times, no, maniba sa 20, no, not obey, when God waited patiently in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few, that is 8 person, were saved through the water. Sa maning 8 person saved through the water, mauni ang mga kalag nilang Noah nga naa didto na wala pa maatos langit. Yan naman, no? Sa ato pa, mga kaigsunan, mao kini ang kalag nga nangamatay na panahon ni Kristo. Wala pa magadto sa langit, nga naman naghuwat sa Mesiyas nga ablihan ang gangaan sa langit nga mahimong posible lamang pinaagi sa pagsakripisyo ni Kristo sa dugo o iyang lawas dito sa krus. Samtang naganto siya. So dunay dapit nga naa dito, no? Kini nga estado o lugar gitawag ni sa netherworld or Sheol sa Hebrew Hades, sa Griego, and Feri sa Latin. Ug ang resemblance niini mga igsuonan sa netherworld, no? Karon mao ang purgatorio. Kay ang kalag nga gikinahanglan hinluan mahimong hingpit ug makasulod sa langit, anaaman karon nag-adto sa purgatorio, no? Nag-adto sa purgatorio. So, naay mga tao gyud nga naa dito katulad gingon ako nga sala ang dili kamatay ang ilang nagawa, sala ang pardonable ra. Now, unsa lagi gipasabot sa purgatorio? Mga kaigsuonan sa laing bahin usab, nagagikan man gud ang pulong purgatorio sa ka old friends nga pinulungan nga purgatoire, no? Og sa medieval Latin purgatorio kat natong gibasa ganina or purgationem, sa late Latin purgo or purgari. Sa English nagpasabot kini purgation or the purge, which means purify. Sa ito pa i-purify para mahingpit. In short, ang purgatory diay means purification. Paghinlo sa Bisaya, paghinlo aron mahimong hingpit ang maong kalag o makasulod kini sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. So sa laktod, ang purgatorio sa lugar o estado kung asa hinluan ang mga kalag aron makasulod yun sa langit ultimately. Makasulod yun sa langit. Na mga kaigsuonan sa langbahin, dugay magpasabot niini, diresib na ito maklaro ang paglagway kung unsa gid ang purgatorio, kung unsa hinlo dito. In plain text, no? Plain text gid siya. Mabasa na to na sa mga unang Korinto 3:11-15. Mao ni ang pinakangilngig nga teksto nga nagsuporta gyud sa gitawag natong purgatorio sa tibuok kasulatan, no? Nga mao ni siya nagisgot sa purgatorio. Ito basahon na unang Korinto 3:15 ingon din atong basahon ni diri para klaro. Diara. Ingon din kung walay patukuranan, no, 3:15 ha. Kay walay laing patukuranan nga ipahimutang nibisan kinsa gawas sa gipahimutang na nga mao si Kristo. Karon kung adunay magtukod ibabaw sa patukuranan uban sa bulawang plata, mahalong mga bato, kahoy o uhot tuod sa balili, ang buhat sa matag tao madayag.
Kaya ang adlaw magpadayag niini. Ha? Tungod kay kini igapadayag pinaagi sa kalayo. Ug ang kalayo magasulay kung unsang matang sa buhat ang nahimo sa tagsa-tagsa. Sa gingon, ang kalayo mao'y magsulay kung unsa nga matang ang nabuhat sa tagsa-tagsa. Na imposible man nag-impyerno. Dili naman na siya, wala naman na, nonsense naman, sa impyerno wala naman. No? Sa gingon direct ng palayon nun, kung ang buhat nga gitukod ni bisan kinsa nga tao sa patukwaranan magpadayon, mula hutay, makadawat siya og sa kaganti. Apan kung masunog ang buhat ni bisan kinsa, siya maagom og kapildihan. Bisan tuod siya maluwas, apan ingon lamang, no? Apan ingon lamang nga pinaagi sa kalayo. Sa ato pa, doon na yung purification sa pero ang i-purify nimo, klaro man na, no? Na pinaagi sa kalayo. Sa ato nang gingon ako ganina nga walay walay purgatorio sa Biblia kay masunog ning Biblia kay kalayo lang gyapon nang i-purify dito. No? Sakit kay gyapon nang purgatorio ka. No? Matod pa sa doktrina sa simbahan, kung unsa ang kasakit sa impyerno, mao ang kasakit sa purgatorio. Ang kanindot lang kay naay limit dito kung grasyahan sa Ginoo dunggon ang pagampo sa mga nagampo nimo, no? Sa mga gihalad nimo nga mga pagampo, ito akas impyerno, akas purgatorio, posible nga malangit ka. Kaya mo manigingon dire, sulayon ang matagbuhat sa usa, pinaagi sa kalayo. Kung magpadayon, na makadawat kas gante. Apan kung masunog ang buhat ni bisan kinsa, siya may agom sa kapilihan. Pildi ka. Bisan tuod siya maluwas, pildi siya, pero posible siyang maluwas, ingon nga nakaikya sa kalayo. Mga kaigsunan, walay, sa ako nakita lang, no? Walay Kristohanong sikta nga tarong na kung naibalaan nga bisan pagsulay, paglimod niini nga kamatuoran nga mabasa diya sa Biblia, human sa kamatayon. Kini, nag-ingon nga mga buhat, muagigit sa kalayo. Kini nga pagkastorya mga kaigsunan, kuan ko ni siya kanang parabol, mahulagwayanong pagsulti ni San Pablo. Mga kaigsunan, diya sa Biblia, kung gisgot ganig kalayo, gigamit nga mahulagwayon sa duha ka paagi. So doon ay two things, no? Two ways nga gigamit ang kalayo das Biblia. Unsa man ni? Una, no? Unang butang gigamitan sa kalayo das Biblia, gigamit gina siya sa paghinlo. Naba na siya sa Biblia? Mabasa na to na una sa Malakias 3:2-3. Atong basahon. Apan kinsa ang makaantos sa adlaw sa iyang pag-abot? Kinsa ang makaagwanta kung mapakita na siya? Kay sama sa kalayo nga lunsay sa puthaw sama sa sabon nga maghinlo, nga nagahinlo. No? Nagahinlo. Sa ato pa, ang kalayo din sa mong sulat ni Malakias, gigamit aron paghinlo. Aron mahimong lunsay ang puthaw sama sa sabon nga naghinlo. So unang gamit na sa kalayo. Ikaduha, San Mateo 3:11, sa igingon, ako nagbunyag kanimo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naginulsol og nibiya kamo sa inyong mga sala. Sa ato pa, ang pagbunyag nga gigamit ni tubig. Sa game palayon na to, apan ang muani sunod kanako matud pa ni San Juan, magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu og kalayo. Sa ato pang paghinlo nga gisgutan kang San Juan, tubig, apan ang muabot kalayo ang ihinlo. So, ang kalayo nining bahina gigamit sa paghinlo. Gidasunan pagina sa San Marcos 9:49, no, gingon dire, ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga usa ka halad nga giputli pinaagi sa asin. San Marcos 4:49. So, saan man na karon? Kung tuwa ka sa impyerno, saan pa man nimo pagputli? Kung maputli ka ito na mga simpyerno, so wala naging tsansa, no? Mga kaigsunan, naagyo'y dapit nga hinluanan. Bumaw na ang ginganlan sa Katoliko o purgatorio, no? Ikaduha, no? Ang kalayo gigamit ka sumbingay, ingon nga nag-ut-ut, kanabang nagsunog ba, nag-ut-ut, no? Mabasa na to na sa San Mateo 3:12, ningon si Kristo, sama siya sa tao nga nagpalid sa iyang giani,
aron ilain ang tinggas gikan sa tahop. Ang tinggas ibutang niya sa budiga, apan ang tahop sunugon niya sa kalayo, nga dili kayo mapalong. Sa pasagot ani, ang tahop nga sunugon, ang kalayo diri nga term gigamit yun aron pagsilot, pag-ut-ut, no? Oh. Mausap na ang gingon sa surat ni San Pablo sa 2 Tesalonica 1:8 nga nagkanayon, muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo na sad, no? Aron sa pagsilot niya itong wala mo ila sa Dios, ug niya itong wala mo dawat sa iyang maayong balita, mahitungod sa atong Ginoong Hesus, no? So, klaro gid kayo mga kaigsuonan, kung atong tanawon, haom gid kayo nga simbolo dinhi alang sa paghukom sa Dios, no? Base niini nga mga teksto. So, ang pipila sa mga buhat, girepresentahan kito ngayon sa unang Korinto, gipresentahan kito sa gisunog o uban ang giputli. Kini nga buhat mabuhi, masunog sumala sa hintungdan kalidad. Sa Greek pa nang gitawag itong kalidad, kiripov, kung unsa ang matang na kaimtang, kung unsa nga matang sa kaimtang sa imong kalag. So, wala mga kaigsunan, nga nagi dapit na gitawag na itong limpyuhanan, gitawag ka na simbahan ng purgatorio. No? Sa ato pa, atong napamatud-an, sa atong doktrina sa Catechism of Catholic Church, ug sa balang kasulatan, kung unsa gyud ka importante ang purgatorio. Okay, sa laing bahin mga kaigsunan, gano kunong bayaran man ang pag-ampo sa mga kalag? Nga wala may bayad ang pag-ampo ta sa mga kalag kung mag-ampo ta sa Ginoo. Mga kaigsunan, labing tinuod lang, wala gibayad ng pag-ampo sa mga kalag. Uy, na-misconcept lang na ninyo ba? No? Gani, matod pa nila, nakunoy special nga, nakunoy special na pa'y ordinary. Mga kaigsunan, sa tinuoray lang, no? Wala gibayad ang pag-ampo alang sa mga kaigsuon nga nangamatay na. Nga naman, sa tinud-anay lang, naagi adlaw nga gigahin ang simbahan, nga kana nga adlaw, gigahin kana sa tanang kalag sa purgatorio. Possible niini, no? Possible niini mga kaigsunan nga daghang Katoliko ang masayod ani. No? Labi na itong ubang reliyon, wala na sayod ani. Nga naay adlaw gigahin ang simbahan nga adto dumduma ang mga patay. Wa gid na say bayad magmisa ang pari para gidana nga nangamatay. Wa siguro kay balo ana, no? Nga naman, no? Nga naman, kadiha sa mga pagampo ang tanang kalag, no? Nga naas purgatorio apil gud. So kung ganay mga kaigsunan nga tos lang reliyon nga tos buga purgatorio maapil gidana. Kanus amra, unsa may pagpasabot niya na? Mga kaigsunan, every Monday of the week, every Monday kada Lunes ang adlaw nga Lunes mao kana ang gigahin sa simbahan nga adlaw sa Holy Spirit o the souls in purgatory. Kana ang adlaw gigahin gina pag-ampo sa Holy Spirit o sa purgatorio, mga kalag nga sa purgatorio. Ambot naibaw ba na, naibaw ba mo na wala na'y bayad mga kaigsuonan. No? Gigahin gina ang entiro kalibutan nagkandak og misa, nagmisa para sa mga kalag nga sa purgatorio o sa Espiritu Santo. Yan ang adlaw nga Lunes. May manimbang Lunes kay ting trabaho man. Pero mauna ang pare nagmisa na. No, bahala kaya kabukiyang membro na nagmisa na, nagkasimba, nagmisa na. Sa ato pa, no? Excuse me. Sa ato pa, kana nga kanayon mga kaigsuonan, makita na to nga ang kana nga pagampo wala ginay pagbayad, wala ginay bayad mga kaigsuonan. Unya, napagimiingon nga mura og kuan kuno kanang ang napakuno special, napakuno ordinary lagi. Mga kaigsuonan, misconcept na po ninyo na ba? Kanang ordinary nga term, kana naatol na sa natural nga schedule nga pagampo. Bot pasabot, parang gingon ako itong kuan, wala dito sa ibayan. Pero nga na ba special? Matod niyo special. Nanani man pananglitan, namatay ang inyong kuan, ang inyong pamilya, namatay imong suon, imong inahan, imong pinsay namatay. Unya, siyempre, gusto ka magpamisa adlang Domingo, no? Ang gibayaran diha, dili man ang gipamisan para sa kalag. Ang gibayaran diha, mga kaigsuonan, mao ang nagpaygayon sa kasaulugan. Pananglitan kung walay pare sa mga lugar, kung walay pare. Ang ministers nga nagsaulog, urang pare, nga naghimo sa iniusang pag-ampo. Muna'y hatagan sa maong gitawag nato nga halad. Nga imong gihalad.
mga kaigsuonan, kini agi bugti sa ilang pagserbisyo o paghago isip nagdumala sa kalihukan. Natino na naman is Biblia, mga kaigsuonan, na agi na ba? No? Sa Lucas, si Kristo ginismo ninyo na sa Lucas 10:7. Niingon gid ang Ginoo, mga kaigsuonan, sa Lucas 10:7. Atong basahon na para maklaro na to. Ingon diri. Oh. Puyo kamo sa unang balay nga mudawat kaninyo, og ayaw kamo pagbalhin-balhin og pulianan, gingnan ng mga apostoles. Dawatan ninyo ang ilang ipakaon kaninyo. So, ingon, dawatan ninyo ang ilang ipakaon kaninyo. Padayon na to. Tungod kay ang naghago, angay gayud nga suhulan. Naman di ay. Tungod kay naghago, angay gayud suhulan. So, dili na paras kalag. Suhul na sa naghago, nga sa naguna sa pagampo ba? Mauna, pero wala yun ka may basa sa doktrina simbahan nga nagpabayad. No? Bisan pa kung saan mo balibali ng mga doktrina sa katekism sa Catholic Church, wala din kayo mabasa. Mga kaigsunan, gani, mauna yung ipangbuhat sa mga pari sa unang panahon after si Kristo misaka sa langit. No? Ato ganing basahon, ang gingon. No? Unang Korinto 9:13-14. Unsa may gingon din eh. Sulay duha-duha na sayod kamo nga nag-alagad sa templo, nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Ang tanawara, ug katong nag-alagad dito sa laran, may bahin sa halad. Na di ay. Sumausap nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwalis mayong balita, magkuha sa ilang panganabuhi gikan niini. So na din as Biblia, mga kaigsuonan. Mo po nagisaligan sa mga pastor, inyo mga pastor, no? No, ingon na ba mo nga wala mo ikuan, magdipindi sa halad sa mga tao? Ayaw ma. Pero ayaw mo pagbuot kung ang mga Katoliko maghalad sila sa nagmisa sa ilang mga namatay na, no? Nga naman, naawa na siya. Suko mo na sa Ginoo, sila may nag-lead sa prayer. So dapat lang, naghago man sila, tagaan sila sa ilang. Pero dili na para sa kalag. Ang inyong misconception diyan, kaya una ninyo, bayad sa kalag, wala kayo mabasa, mga kaigsuonan. Sa Pikas Tampi, ang pinaka-konkrito nga tubag sa tanang aligasyon o atake nga kuno na ibayad mo na, no? Naaba sa Biblia nga doon ay biblikal nga paghalad alang sa mga pagampo sa mga nangamatay na, no? Makiksunan doon na ba? Atong basahon. Itong basahon para mahumanta. Sa Malakyas, 2 Macabeo 12:46. Itong basahon na. Pabina mo pa mayo ani, mga Katoliko, gili Katoliko, itong basahon. Ingon ani. Los Bonako, 2 Macabeo, sundin ninyo, 12:43-46, nagingon. Nanguha siya amot sa iyang kasundaluhan. Mikabat og 2,000 kasalapi nga gipadala niya sa Jerusalem aron ikahalad nga sakripisyo alang sa sala. Sa asay halad katong 2,000 kasalapi nga gipadala sa Jerusalem, ihalad sakripisyo alang sa sala. Padayon na to. Gihimo nila ang tanan sa maayong paagi o gustong pagdasig tungod sa pagtuo sa pagkadbanhaw sa mga minatay. 44. Kung wala pa sila mutuo nga ang namatay nilang kauban mabanhaw, dan wala untay kapuslanan o binuang ang pag-ampo alang kanila. O inaaman na sa Biblia, yung nagpaamot pag 2,000, yung kita diri, mga Katoliko, pareha lang sa Mayo, muhalad para sa patay, kanang 5 nga giring-giring, wala man unta na karon. No? Pili-piliun pa. No? Mo na gingon. No? Kawang lamang unta, walay kapuslanan o binuang ang pag-ampo alang kanila. 45. Apan ligon kayo ang ilang pagtuo sa nindot nga ganti alang sa nangamatay. Ingon nga magtotoo. Busa ang ilang pagpakabana, balaan o pinasubay sa pagtuo. Oy, kanada nga itong pagpakabana alang sa tumalisod nga nangamatay na, balaan ka na o pinasubay ka na sa atong pagtuo sa Dios. 46. Mao kini ang hinungdan sa paghalad ni Judas, dili ni Judas nga kuan ha. Kanang Iscariote Judas Macabeo ni. Ining sakripisyo alang sa patay,
aron ang mga patay mapasaylo sa ilang kasal-anan. So klaro kayo mga kaigsuonan, sa pamanig, no? Hayag pa sugtong tutok nga ang kamaturan sa isyu nga atong gisgutan karon, mga kaigsuonan, no? Biblically proven gid siya, mga igsuon. So mao na nga kini nga isgutanan sa first judgment nga doon tulo ka destinasyon ang tao nga gihukman sa Dios sumala sa iyang binuhatan samtang niapas kalibutan, no? Tulo ka lugar nga tuwan, mao tong langit, mao to ang impyerno, ug mao tong purgatorio. Mo na advantage namo. Sigurista mo gud ming mga Katoliko, no? Sila niguro gid mi. Kinaaman sa Biblia, mabasa man. Karon nagyan nato gamay ang last or general judgment na. Mao na niya ang pagbalik ni Kristo, mga igsuon. Ug ang destinasyon ani sumala sa tudlo sa simbahan, ani duha na lang ang padulngan. Kini mao na lang ang langit o impyerno. Sa pagbalik ni Kristo, second coming, the last judgment, no? Inibalik ni Kristo, duha na lang ang padulngan. Nga naman, apilo na ni inigukom lastly ang naas purgatorio. So katong kalag nga wala mapurga, nya naa ibalik na si Kristo, apil na to sila masugbas kalayo nga walay pagkapalong. So ayaw ninyo duwa-duwai, no? Ampuan gyud nato tong mga kaigsuonon natong cross purgatorio ang gipurga to karon. Ningon siguro brad wa man ta kay balo. Sige lang maniguro ta. Kamo ganing maniguro ta og ampu nila, paampu nila, ampuan nato sila. Kay basin niya to sa purgatorio nya wa ka nagampo. Wa sigurado ibalik ni Kristo impyerno. Nadabi karon og naagyo didto. O di ayahay kayo, di ba? So kinsa may gansiya na ron? Kaming Katoliko or kaming Protestante, dabing tinuod nga na purgatorio, pero luya ninyo. Kaya tinuod man yun naman sa Biblia. No? So, wala mga kaigsuonan. So, katong wala ka purga lagi, sigurado na, nibalik ni Kristo, sugbag na sa impyerno. Mauni, atong gipamatudan sa Biblia, na sumala ni San Juan, no? Mauna ni siya, San Juan 5:28-29, atong basahon, gayon din mga kaigsuonan, San Juan, sundi ko ninyo 5:28-29 na gayon, 29. Ayaw ka mo kay bulong. Last judgment na ni. Kay mo abot ang panahon nga ang tanang mga patay. Tanawa, ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug mugula sila sa ilang lubong. Kadtong mayong binuhatan mabanaw ug mabuhi. Dayon ug kadtong daotag binuhatan mabanaw apan silutan. So, karon mao na ni ang giingon nga mabanaw, nakadtong ning gikan gipurga. No? Ikan gipurga, mga kaigsuonan. Umausap ning mabasa sa Romas 2:16, ningon San Pablo, sumala sa mayong balita nga kung giwali, mao kini mahitabuon niya niadtong adlaw nga ang Dios pinagi kay Kristo maghukom sa tinagong hunahuna sa mga tao. Kanang inyong gititaguan nga mga binuhatan ug hunahuna, madayag ra na ibalik ni Kristo. Okay. So sige padayag ko sa 20 aon si 15. Makita na ito dire kasi science sa last judgment. Ingon din no? Unya nakita ko ang dako o puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit. Gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain gayong libro ang gibukhad. Mawang libro sa kinabuhi. Hukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan. Kini nga patay mga kaigsuonan, mao niya ang patay nga pagbalik ni Kristo na apos purgatorio. Nasulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitampog ang kamatayon ug ang hadis dito sa linaw nga kalayo. Kini nga linaw nga kalayo mao ang kamatayon. Kadua ang kamatayon. Anang tanang tao nga wala diya sa libro, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mano mga kaigsuonan, no? Okay. Ug sa San Mateo sa San Mateo 21, mingon po, mingon ta kaliyo. Unya mingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako. Kamong ipagmaramot sa Dios. Adto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong ug giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Mo ni may tabo sa last judgment. But the first judgment or particular judgment, individual judgment, hindi guman kung nis ka naligsan, no? Kung nis ka namatay, naligsan ka, dito kas ligid hukman.
mo na siya sa first judgment. Og tulo ang destinasyon sa mga hukom, no? Diba ni multa nimo, either malangit ka, hayakay. May impyerno ka, impas. Kung magpurgatorio ka, ditaha na lang. Pwede pa kami yan. Wala mga igsunan, no? Okay. Sa Roma 8:18-22, dili lang po ang tao ang hukman inibalik sa Ginoo, no? Matod pa ni San Pablo sa Roma 18:22, giisip ko nga nga itong mga pag-amtos nining panahon na dili gyud ikatandi sa himayang ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan ng nature, no? Nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaguliyong pagbuot niini, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini magpabili ng paglaom, kay luwason man gyud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton o makaambit kini sa mayang kagawasan sa mga anak sa Dios. Magapil ang kabuhatan. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nga agulo tungod sa kasakit sama sa babae nga nagbati, no? Mga kaigsunan. So sa katapusan maingon ko nga kadto di ay nasa akong FB wall nga nangagi, no? Nga nagsunod pag yung migawa sa post nila ni Edwin Canonigo, evangelical pastor nga nag-remix sa post nga kamakop sa pastor nga Rode Velasco, gipunaan pa sa post mga Sabadista sa ilang FB page nga Discipleship Journal, ug lain Sabadista kay si Tatay Dimitrio Cruz Sr. dili day kato tinuod mga kagsanan, puro ito mga baka ug sinundog-sundog lang to silang founder sa ilang sikta nga dili si Kristo ang nagtukod, no? Tungod nini ato nang hatagan og kahayag sa pagtuo katong maong mga atake og isyu mga kaigsunan. Kay naa pa man takaron nga nagtan-aw, wat pasabot kay naa pa man ka nagtan-aw, pasabot niya nang ilisado gyud ka nga makahibalo sa kamanturan. So salamat sa imong pagtan-aw mga kaigsunan. Ug salamat gayud sa tanan usab nga niya naguban ka nato sa gayon nga inyong gigahin. Please, ako maghahangyo kanyo kung nakauyon mo, pag-like, pag-heart, pag-comment, kung noon na may ika-komentaryo, niya i-share din atong post o follow sa atong FB page, no? Fidei Eliminatio, no? Kung may ingon mga kaigsunan, Bus Ixti Lux Moni Lucia at Anti Alius Lux Tua, San Mateo 5:14-16, you are the light of the world, let your light shine before others. God bless. Kanatong tanan.